Alam mo ba ang pambansang bulaklak ng Pilipinas? Kumusta? Ako nga pala si Timothy Mendoza. Welcome sa Wayback Wednesday, kung saan pag-uusapan natin ang mga pangyayari at bagay-bagay sa ating nakaraan at kasaysayan. Kung bago ka rito sa aming Wayback Wednesday at nais mong mapanood ang iba naming mga video, maaari mong i-like, i-follow ang page at channel na to. Tara! Pag-usapan natin ang pambansang bulaklak ng Pilipinas! Ang sampagita ay isang maliit na bulaklak na puti. Ngunit sa kabila ng kanyang kaliitan, ay taglay niya ang malalim na kahulugan sa kasaysayan at kultura ng Pilipinas. Noong 1934, itinakda itong pambansang bulaklak ng Pilipinas sa bisa ng proklamasyon bilang 652 ni Gobernador General Frank Murphy. Ang pangalan nitong sampagita ay hango sa Kastilang pariralang Sumpa Kita, na nangangahulugang isusumpa ko sa iyo, tanda ng pangakong katapatan at walang hanggang pag-ibig. Sa bawat talulot ng sampagita, naroon ang kwento ng kababaihan, mahinhin, dalisay, ngunit matatag, na siyang naging inspirasyon sa mga awit, tula, panitikan ng mga Pilipino. Sa pananampalataya, ang sampagita ay may natatanging papel. Madalas itong ialay sa Santo Niño, Mahal na Birhen, at iba pang santo bilang tanda ng kabanalan at pananalig. Ang puting kulay ng bulaklak ay kumakatawan sa kalinisan ng puso ng nag-aalay, habang ang banayad na halimuyak ay inihahambing sa panalangin na umaakyat sa langit. Ang paggawa ng kwintas o garland ng sampagita ay nakikitang tanda ng sakripisyo at pagmamahal sa Diyos, sapagkat nangangailangan nito ng tiyaga at oras. Sa mga altar ng tahanan, isinasabit ang sampagita bilang paalala ng presensya ng Diyos sa araw-araw na buhay. At sa mga simbahan, ito ay ginagamit sa misa, prosesyon, at kapistahan bilang alay ng pananampalataya at pag-asa. Bukod sa relihiyon, ang sampagita ay naging bahagi rin ng pang-araw-araw na kultura at kabuhayan. Sa mga bayan na tulad ng Laguna, Cavite at Bulacan, ang pagtatanim at pagbebenta ng sampagita ay naging hanap buhay ng maraming pamilya. Ang mga paggawa ng garland ay hindi lamang palamuti, kundi simbolo ng magiliw na pagtanggap sa panauhin. Sa mga lansangan, may kita ang mga nagbebenta ng sampagita na nag-aalok ng mga kwintas sa mga motorista o kahit sa mga dumadaan lamang. Isang tradisyon na nagpapatuloy hanggang ngayon bilang tanda ng kabuhayan at kultura. Sa mga pista, gaya ng Sampagita Festival sa San Pedro, Laguna, pinagdiriwang ang bulaklak bilang sagisag ng kasipagan at pagkakaisa ng mga mamamayan. Ang mga batang babae ay nagsusuot ng puting kasuotan na may koronang sampagita na tila mga diwata ng kalinisan at kagandahan, at sa ganitong paraan, ang bulaklak ay nagiging buhay na simbolo ng pambansang identidad. Sa kabuuan, ang sampagita ay higit pa sa isang bulaklak. Ito ay kwento ng kababaihan, ng pananampalataya, ng kasaysayan, at ng bayan. Sa bawat talulot nito, naroon ang pangakong hindi bibitiw, ang pusong tapat, at pag-ibig na walang hanggan. Kaya't hanggang ngayon, ang sampagita ay nananatiling sa gisag ng dalisay ng kagandahan ng Pilipinas at ng Pilipina. Kung nais ninyong malaman ang buong kwento, tumingin lamang kayo sa comment section at nandoon ang link ng sources ng video na to. At samahan ninyo muli kami sa susunod na Wayback Wednesday. Muli, ako si Timothy Mendoza at ngayon, alam mo na! Taglay niya ang malalim na kahulugan. Taglay niya ang malalim na kahulugan. Lalim na kahulugan. Nakailang oras kaya ako dito? Kasi 1 minuto lang pala to.